Yan. Kamusta po tayong lahat mga kapatid? Yan. Hindi ako mag-ano mag dito, mag-box unboxing. Ngayon po ay mag-share ako tungkol sa lesson review. Lesson review lang po to mga kapatid. So, uh, syempre marami tayong panahon sa ating ano po. Marami tayong panahon sa pag-ano ng social media, scroll up, marami tayong napapakinggan. Ngunit, uh, let us give a time to read our lesson, especially kinabukasan, ano na, uh, church na natin, Sabbath School, ang pinakamalaking school sa buong mundo na nag-aaral talaga ng iisa lang yung lesson natin worldwide. So, ang ating title for this week, lesson 12 na po tayo. Napakaganda ng lesson natin nakaraang linggo ay tungkol po doon sa Revelation 13. So, Revelation 13 sa dalawang hayop kung ano ba talaga yung mga mangyayari. Nakakapanabik talaga tong great controversy. Tong great controversy yung ating buong trimester na pinag-aaralan po natin. So, ang ating title po ngayon ay Earth's Closing Events. This is for June 22. So, ayan po. So, ito pong presentation ko sa inyo ngayon mga kapatid ay dinownload ko na rin yung presentation sa online. At the same time, meron po tayong presentation, part ng presentation ko po ay sulat ni Sister White and syempre Bible and also yung galing po sa Sabbath School applications na nada-download po natin sa ating mga cellphone. Yan, Earth's Closing Events. Ano nga ba talaga yung mga mangyayari before or prior to the second coming of Christ? Let's see. So this is the signs that Jesus is soon to come. Malapit na po talaga yung panahon kahit gaano ka-busy kahit gaano tayo ka-busy sa ating mga tinatangkilik sa ating araw-araw na trabaho. Let us have time to read the Word of God and to meditate at siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo ay nasa Panginoon. So let's start. May the Holy Spirit be with us as we start listening and reading the Word of God. Amen. So, ito yung ating talatang saulukin. By the truth and by the truth, tayo'y bumili ng katotohanan and do not sell it. Also wisdom and instruction and understanding. Proverbs 23:23. Kung tayo po titingnan natin, i-meditate natin ang salita ng Panginoon. Itong Proverbs 23:23. Tayo ay ito ay utos na sinasabi na tayo ay bumili ng katotohanan. Ibig sabihin, siya ay action word na gagawin natin. Buy the truth and sell it not. Dahil once you have the truth, you may lose it kasi pinagbili mo. At also the wisdom and instruction. Now we will see the truth by the word of God at kung ano po yung mangyayari sa ating hinaharap. So ito po yung ating talatang sauluhin, by the truth and do not sell it, also wisdom and instruction and understanding. Proverbs 23:23. Let's go. Hindi ko lang po matatansya kung ano yung oras ko kasi first time ko lang mga kapatid. Sana mabilisan ko lang siya na ating maiintindihang maigi ng maiksi lang na punto for punto. So ang ating topic for Sunday is loyalty to the Word of God. So by the truth, by the Word of God, na-unmask or nalalaman natin yung mga deception na ginagawa ng kaaway ni Satan. Without the Word of God, without the writings
without the Word of God, yung ang Biblia, hindi natin malalaman ang katotohanan. Kaya nga sabi sa John 8:32, sa 17 muna, 17:17, lagi natin itong ginagamit, ang salita mo'y katotohanan, pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. So by the word, by that word, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, tayo ay mapapabanal at ayaw yun ng kaaway sa atin. And the 8:32, sabi po dito ay ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So the great controversy has been battled between the truth and error. From the start pa lang po mga kapatid, gumagalaw. From the start pa lang po mga kapatid, doon sa langit nagsimula ang digmaan, yung controversy between truth and error. Talagang dalawa lang yan, truth or error. From the start na si Satan ay siya po ay walang kasalanan, siya ay banal. Paano siya naging nahulog? Siya po ay nagrebelde doon sa langit. Doon po nagsimula ang lahat ng mga ito. Kaya nga po, sabi sa Revelation 12, kahabag-habag ang lupa sapagkat dito tinapon si Satanas. And he is the father of lies. Dahil nga po, hindi, kahit maging yung mga 1/3 ng angel, libu-libong laksa-laksang mga anghel ay kanyang nalinlang. Dahil nga po siya ay father of lies. Siya po ay talagang i-unmask niya talaga. Alam niyo mga kapatid, kung kailan lang na-reveal yung kanyang totoong karakter. Mahabang panahon pa. Ngunit nung trinay niyang patayin, yung unang pagkatalo niya dun sa Revelation 12, trinay niyang patayin yung anak ng babae sa pamamagitan ni Herodes. At nung namatay na mismo yung ating Panginoon, nakita ng mga anghel, ng mga fallen angels, even the unfallen worlds, nakita nila na itong si Satanas talaga ay mamamatay tao. He is the father of the lies. While sa counterfeit naman, Jesus is the author of all truth. I am the way, the truth, and the light. So, Satan's deception is found in God's word. So, makikita lang natin yung mga panlilinlang ni Satanas sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, sabi sa Psalms 11:100, 19:05, Scripture is a lamp our feet and the light of the ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwan and the light sa aking landas and the light of the path. So yun po mga kapatid. Ang liwanag talaga na nagliliwanag sa atin ay yung kanyang salita. At bukod doon pa po mga kapatid, mababasa natin sa 2 Peter 1:19, kinuha lang natin po yung bahagi, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y sinusundan na gaya ng isang liwanag na isang dakong madilim hanggang sa magbubukang liwayway at tala sa umaga na sumisilang sa iyong mga puso. At ang mga salita ng Panginoon ay hindi by the private interpretations. Lahat po yan ay inireveal sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi po sa Psalms 119:106, the entirety of the word is truth. Amen. So, yung kabuuan ng salita ng Panginoon, ito po yung katotohanan. Wala tayong dapat i-neglect. Kaya nga, laging ginagamit yung Deuteronomy 29:29, mga lihim na bagay ay ukol sa Panginoon. Ngunit ang mga inihayag ng Panginoon ay yung ang inihayag ng Panginoon ay para sa kanyang mga anak. So once na maihayag sa atin ang mga bagay na ito ay para sa atin. At kagaya ng mula sa kadiliman, tayo kinuha doon sa kagilagilalas na liwanag, ito po yung espiritu ng hula. Ito yung salita ng Panginoon, yung kanyang prophecy. Without the prophecy, we cannot discern or we cannot
we are wondering in this world na ano na bang next na mangyayari. So, next po tayo mga kapatid. So, ito. So, binigyan tayo ng mga sulat na ating apostles na makikita natin yung mga cunningly devised fables. Yan. Huwag natin daw i-follow yon. Most especially po mga kapatid sa mga tumatayo sa ating harapan na nagdadala ng mga salita na nanggagaling mismo sa kanila. Kaya nga may napanood ako na itong week lang yung father na priest na against siya sa divorce or marriage ng LGBT. So, siya po ay pari. Nakita ko sa kanya yung sincerity na inaangat niya talaga yung yung salita ng Panginoon. Sabi niya, parang sinabi niya na yung opinion niya ay walang hindi matutumbasan ng salita ng Panginoon. Tama yun po mga kapatid. Na the people of God is directed to the scriptures as their safeguard against the influence of false teachers. Talagang sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon. Kagaya ng sinabi niya, 2 tao lang yung nilalang ng Panginoon, babae at lalaki. At talagang dinirect ng Panginoon na hindi pwede yung ganong pagkasama. So, at ito pong post ni Sister White sa Great Controversy, page 593 and 594, nakasama na to nung nakaraang lesson, na-quote na to nung Friday, last lesson natin. Sabi po dito, none but those who have fortified the mind that with the truth of the Bible will stand through the great conflict. So, yun pa mga kapatid. Sila lamang merong talagang nag-aaral ng mabuti sa salita ng Panginoon ang makakatayo doon sa last great conflict. At ito po ay mangyayari just prior to the second coming of Christ. At sabi pa po dito, are we prepared to stand firm in defense of the commandments and the faith of Jesus? This is the question to every one of us. Minsan nga po, babanggitin ko lang, meron talagang may mga nagkasalita dito sa harapan po natin na mga sa ating pulpit na nagsasabi po na na kautosan ay dito. Nararamdaman ko, itinaramdaman ko nang pinapakinggan ko yung tao nagkasalita nun. Sabi niya, maruming basahan na lang daw. Parang maruming basahan daw yung pagsunod sa kautosan, which is hindi po ganun talaga yung parang pinapawalang halaga niya yung kautosan. The brethren is listening. Hindi ko lang napakinggan yung iba, pero sabi nila, ito nga pong dito, may mga kapatid na tumutol din doon sa nagkasalitang doon po sa preacher. So, nakakakilabot yung ganun mga kapatid kasi namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, not just to lower the standard of the law. This is the transcript of his character, which means if we are able to comply all the requirements which is given to us to follow the commandments of God, ay sana ligtas na tayong lahat. Ligtas tayo mga kapatid. Ngunit wala ni isa man sa atin ang kayang matupad iyon. Sa pamamagitan lamang ng grasya ng Panginoon. Kaya po, are we prepared to stand the firm defense in the commandments of God and the faith of Jesus? This is the question to every one of us. Tayo ba ay handa na para tumayo doon sa katotohanan na ating natanggap? Kaya nga po yung saved by grace alone, opo, may saved by grace alone tayo. Ngunit hindi doon nagtatapos. Nakita natin sa Reformation mga kapatid. Medyo matatagalan ako. Nakita natin sa Reformation mga kapatid. From 1500s, si Luther ay dumating. Siya po ay nag-protest against the Catholicism because nakita niya yung by grace alone. Doon po lumabas yung liwanag na sa pamamagitan lamang tayo ng biyaya ay naligtas. Ngunit hindi doon nagtatapos mga kapatid. Tama yun, ligtas sila sa panahon na yun.
Naselyuhan sila mga kapatid sa panahon na yun na by the grace of God, we are saved. Hindi sa pamamagitan ng ating gawa, tayo ay mga liligtas. Ngunit dahil nasa unfolding of truth, nakita natin mga kapatid na merong katotohanan na inilalahad pa para sa para sa kanyang bayan. Like for example, the Trinity, the Holy Spirit, is there may Holy Spirit ba talaga, 'di ba? Naging standard of faith ay naging din natin yan, foundation. Meron ba talagang baptism, kung paano ba may baptism? Yun ba ay mga wala ng halaga? Hindi po mga kapatid. And the sanctuary and the Sabbath truth, they are all essential for our salvations. So, ang next po natin, Monday. Yan, kita niyo po yung picture. Nakuha ko rin yan sa Nakuha ko rin to mga kapatid sa presentation. Ayan, basahin po natin. The seal for heaven. So, na lang natin mga kapatid. So, the seal of heaven, kung may selyo yung kaaway, may selyo din ang heaven. So, ito ay walang iba kundi, alam niyo po ba? Sealed by the Holy Spirit, yung sa Revelation, ay sa Ephesians 4:30. Ang Holy Spirit ang sa atin, nagsisealed. At nakita po sa mga huling panahon kung ano yung mga naselyuhan. Revelation 14 verse 12. Here is the patience of those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Silang mga naselyuhan, nakita ni Juan. Sila yung mga tumutupad ng kautusan ng Panginoon at may pananampalataya kay Kristo. So, malinaw yan mga kapatid. At yan ay nakalagay sa Revelation 14 verse 12. At bago dyan, sa bandang taas, magsimula tayo sa una, makikita natin kung sino ba talaga yung mga natatahan. So, next po tayo mga kapatid. Ngayon, ang babasahin ko na lang po, binigyan tayo ito pala, balik muna tayo. Yung selyo, it is distinctive and individualized mark. Hindi lahat may selyo. Ibig sabihin distinctive, may pagkakaiba sila. Bakit sila naselyuhan? So, next po natin, Exodus 28:11. Makikita po natin dito na yung kautosan na ikaapat na utos. Ito po, babasahin natin yung Patriarchs and Prophets, page 372. At titingnan din po natin yung sinasabi ng ating lesson kung ano yung tatlong bagay na kung saan ipinapakita yung elemento kung paano naselyuhan itong mga tao. Na nakita natin sa Revelation 14:12, sila ay tumutupad ng utos ng Panginoon at may pananampalataya kay Kristo. The name to whom the seal belongs, number 1 pala, the name to whom the seal belongs. Kanino ba belong yung naselyuhan? The Lord thy God. Meron niya sa Exodus 28:11. His title, the one who made the creator. May title siyang nakalagay doon. At yun nga po yung creator. At malalaman natin ito. Pangatlo naman po, his territory. The territory na tinutukoy po ng sinelyuhan ay yung heaven and earth and sea and all in them. So, bakit nga ba sa 10 mga utos, yung Sabbath seal, yung may selyo? So, babasahin po natin sa Patriarchs and Prophets kung bakit nga ba. The fourth commandment is the only one of all 10 in which are found both the name and the title of the lawgiver. So, kaya pala mga kapatid, na ang Sabat ay ang nag-iisang merong title ang Panginoon na nagbigay ng kautusan. Yan lang ang nag-iisang kautusan sa 10 utos na may pangalan, may title ng lawgiver. It is only one that shows by whose authority the law is given. So, ito lang yung natatangi na binigyan ng otoridad, pinapakita yung otoridad. Thus, it contains the seal of God, affixed to His law as evidence of His authenticity and binding force. So, nakita natin nandoon kasi yung pangalan ng Panginoon,
yung title ng Panginoon. Nandoon yung kanyang pagiging creator, at nandoon yung kanyang territory, heaven and earth and sea, and all that is in them. So, basahin po natin yung Exodus 28 to 11. At makikita din natin mga kapatid na totoong itong Sabbath truth. Sabbath truth is a seal. So, ito po. Dito kasama pero kinote ko na siya. Ito. And I look, and a law, a lamb stood in the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. So, nakita po natin mga kapatid, kaya pala yung Sabbath seal truth ay tell you siya dahil even the 144,000 in Revelation 14:12, they have the Father's name written in their foreheads. At kung pag-aaralan pa natin ng malalim ito mga kapatid, ito ay tumutukoy po sa karakter ng Panginoon. Ang tanging sa 10 utos lamang po ang nagbibigay ng distinction na tayo po ay kinikilala natin ang ating Diyos na manlalalang. At uulitin natin, here's the patience of those, the saints, that they are keep the commandments of God and the faith of Jesus. Revelation 14:12. So, whom do we worship? So, makikita po natin dito kung sino yung ating i-worship, whether it's the enemy or God. There is no middle ground. Sabi po sa Revelation 14:7, ito pong team ay yung pinaka-team po natin as Seventh-day Adventists. We have the team na 3 angels message. At yung 3 angels message mga kapatid, yan ang huling last message of mercy. Ito na lang yung tanging huling mensahe na magtatapos ng gawain ng panahon ng Panginoon dito sa ating lupa. Ito yung huling awa, yung mensahe ng awa ng Panginoon sa bawat isa bago po magkaroon ng mark of the beast or yun nga po yung image of the beast, which is silang mga natatakan ng tatak ng kaaway ay dadanas sila ng 7 last plagues. Revelation 16. At sabi po dito sa Revelation 14:7, worship him that made the heaven and earth and sea and spring of water. Kaya po sa mga huling araw, itong mga taong ito na nag-worship sa gumawa ng langit at lupa, kinikilala nila ang Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Sila yung tumutupad ng mga kautos ng Panginoon. At silang sa verse 2 ay sa ating verse 10, the same shall drink the wine of wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. Makikita natin mga kapatid na silang mga tatanggap ng salot ng Panginoon. Ito ay walang without mixture into the cup of indignation. Without walang halong mercy ng Panginoon dahil napuno na yung kopa ng galit ng Panginoon diyan sa mga tumanggap sa mga sa hindi nag-honor ng Panginoon, na hindi nag-worship sa tunay na Diyos, the commandments of God and the faith of Jesus. So ito po. Sabi sa Daniel 7:25, trinay ng kaaway na baguhin ang memorial ng kautusan. Kaya nga po, Satan will attempt to convince or coerce the entire world to accept a counterfeit Sabbath. Kaya nga po napag-aralan natin last time na yung darating na crisis sa hinaharap po mga kapatid, merong death decree talaga. Hindi yan biro-biro na na darating na lang yung Panginoon basta-basta. No. There will be a death decree. Kaya nga naalala ko yung unang presentation, yung sinabi sa pinakauna sa ating lesson mga kapatid, sabi doon, may anak daw siya na na uuwi na ng bahay nila, tapos may bagyong darating, at anong gagawin natin
anong gagawin kaya ng father ko na papauwiin niya ba yung anak niya, may darating na bagyo. Ganon din daw sa atin mga kapatid. Hindi dahil tinakdayan ng Panginoon, hindi tinakdayan ng Panginoon na mangyayari talaga, kundi tayo ay pinaalalahanan kung ano ang dapat natin gawin sapagkat ang lahat ng mga nakahula ay talagang pawang matutupad. At sabi po dito, loyal in worship. And those, yung loyal sa worship po mga kapatid, sila lamang mga, yun nga po, yung mga nagde-declare na nag-keep ng commandments of God, sila po yung may selyo. At yung selyo naman po ng kaaway, ito po ay walang iba kundi yung Sunday keeping. Iba po yung mark of the beast tsaka yung image of the beast. The mark of the beast is Sunday worship. Ito po ay hindi pa po nangyayari. Ito po ay mangyayari sa hinaharap pa lang. At lahat ng tao ay involved. Walang middle ground dito sa darating na ito mga kapatid. Ito po ay future pa. At yung hindi po siya hindi siya mark of the beast na may chip or barcode or physical control. Huwag na tayong, or yung Vicarious Felidae, hindi po yung papasi yung mark of the beast. Hindi po yon mga kapatid. Itigil na natin yung matandang aral na tayo po ay sumalig sa salita ng Panginoon. Na pag pinag-aralan natin mabuti na yung mark of the beast talaga ay Sunday worship. Hindi po siya tao. Ito po ang magpapatupad nito. Lalong-lalo na po mga kapatid, hindi ang papasi ang magpapatupad nito. Okay? So, comment po kayo if you have any may mga question or may ano po kayo, may gusto ko po kayong itanong, pwede po kayo mag-comment dito sa aking video. So, yun po mga kapatid. This is not ito po ay talagang tuwirang inaano po ng talagang tuwirang gagawin ito ng tao na magdidesisyon siya sa kanyang sarili kung siya ay magpapasakop doon sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon or sa kautusan ng tradition or ng tao. So, next po. So, ito po. Nakikita po natin sa dalawang picture na nandito. Sabi po, those who are faithful to God, sabi po sa ating lesson, those who are faithful to Christ, as opposed to following the beast and its image, will face economic penalties as well as threat to death. Kaya nga po, sabi dito sa Revelation 13, basahin po natin balikan lang po natin mga kapatid. Revelation 13. Yan. Verse 16. At ang lahat ng maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang mga kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ng ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan, ang mga may pag-unawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao ay kanyang bilang ay 666. So makikita po natin mga kapatid, dito sa verse 17, na silang may mga tanda ng hayop, they are free to buy and sell. Pero yung mga hindi natatakan, yung ayaw sumunod dito sa yun nga po, sa National Sunday Law, they will face the economic penalties. Kaya there will be a time in the future na sinong hindi nag-a-accept na sumunod doon sa National Sunday Law, they will face death. Sabi, threat of death. Talagang papatayin mga kapatid. So babalikan po natin, kung babalikan niyo po yung ating lesson, ang magpapatupad po ng National Sunday Law ay walang iba kundi yung
pangalawang hayop. Yung unang hayop po na umahon dito sa dagat, sa Revelation 13:1-10, ito po yung papal Rome. At yung the beast from the earth, which is the lamb-like beast, nag-i-speak siya na siya ay parang lamb, ngunit ina-exercise niya yung power ng unang beast. Ito po ay United States. Yung States of America. So, ito po yung magpapatupad ng kautusan na hindi na magkakaroon ng pagsamba sa araw ng linggo. So, next po tayo, yan. Power from above. Ang tagal ko na, 13 minutes na. Yan, power from above. So, ano ba yung ating aasahan sa darating na panahon? Ito po yung kapangyarihan galing sa kaitaas sa Panginoon, sa kaitaasan sa heaven. So, yan. Wednesday po natin. Wednesday pa lang ako, 30 minutes. Yan, the early and the latter rain. So, bibilisan lang natin mga kapatid. Meron tayong tinatawag na early and latter rain. When we say early rain, ito po ay binigay sa 120 na tao bago umakyat si Jesus Christ. Ilang araw, 40 days siya dito sa lupa. Pagka-resurrect niya, 40 days pa siya dito. Sabi ni Jesus, mag-antay kayo dahil babusan kayo ng banal na espiritu. At yung mga nag-stay doon sa upper room, sa Acts 1, nakikita po natin na 120 lang po sila. Ngunit araw-araw, they convert sa unang araw ng nang sila ay mabuhusan o mapuspos ng banal na espiritu, sila ay nabuhusan ng banal na espiritu at nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. At naintindihan sila at marami silang na-convert. 3,000 converted in the day. At sunod po ay 5,000 at dumami pa. Only 120 persons lang po yung kasama po dito. And at sabi pa po dito sa Acts 6 verse 7, a great many of the priests were obedient to the faith. So even the priests na napaka-imposible maging Christians, na mga Jews sila, from Jews, mga Hudyo, sila ay na-convert sa Christianity because of this early rain. The early rain fell in the fall of the year to church. So in-explain dito mga kapatid ni Sister White, kung paano yung early rain ay kung paano yung literal na yung sa science na pag nagkaroon ng mahinang ulan, yung mga ano lang, hindi siya talagang ulan na yun po yung nag-germinate ng seeds. At the same time, meron din latter rain which is nagpapahinog ng mga para i-harvest na. So the early rain is the opening of the gospel and the latter rain is the refining of the harvest. So kung atin pong lubos pag-aaralan pa ng maigi, itong ulan ay yung salita ng Panginoon which is the doctrine. Yung doktrina po iyan mga kapatid. At time will come na ibubuhos muli ng Panginoon. Ito po yung pangako niya rin sa atin. Magkakaroon tayo ng latter rain. For this is ito yung magpapahinog sa kanyang harvest. So the latter rain, yan. Kaya nga as ye. Wala dyan. So yan. The latter rain, ayan. Kung gaano ka malolhati yung nangyari doon sa unang Pentecostes, mas maluwalhati, he sends more abundant. Kasi kung babasahin po natin mga kapatid, sabay itong ibubuhos, yung early rain tsaka latter rain. But time to time po mga kapatid, as we receive the gospel, we are receiving the former rain. So yun po mga kapatid. Next. At meron pa po ito. Hindi po ito siya kasama sa lesson natin, pero i-discuss ko na rin po, sabi po dito, just as long the church are satisfied with small things, they are disqualified to receive the great things. Kung ang church ay nananatili, na satisfied lang sila sa power ng Holy Spirit na ibibigay sa atin, madidisqualified tayo doon sa ibibigay sa atin ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon tayo ay higher, mataas yung ating ask the Lord, hingiin talaga natin yung huling ulan. But there must be no neglect of the grace represented by the former rain. So yun po, hindi yung ating former rain hindi natin i-neglect, yan yung
Yan po yung salita ng Panginoon na unti-unting ibinibigay sa atin. Only those who are living up to the light, they will receive the greater light. So, sila lamang pong lumalakad sa liwanag na ibinigay sa kanila ay sila lang po yung makatanggap ng huling ulan. Kaya nga po, sabi dito, as ye of the Lord in the rain, in the time of the latter rain, so the Lord shall make bright clouds and give them the showers of rain to everyone that grass in the field. So we need to ask the Holy Spirit, not by might nor by far, but by the Spirit of God. Yan po ang makakapagtapos ng gawain ng Panginoon. At kung hindi tayo lalakad sang-ayon sa liwanag na ibinigay sa atin, sa pamamagitan ng Spirit of Prophecy, we cannot receive the greater light. Kaya nga po yung matagal nang binigay kay Sister White ng mga liwanag na hindi natin na-apply, hindi natin ma-appreciate. Meron pang sulat si Sister White na hindi talaga natin matatanggap yung latter rain if we do not appreciate the former rain. So, this is our high time to decide if we are willing to obey the light, yung nagla-light na nag-shine sa ating buhay or hindi. So, next po, Thursday na tayo. Kung magbubuhos ang Panginoon ng latter rain, meron din pong loud cry. Hindi po magkakaroon ng, yung loud cry, ito po yung huling malakas na sigaw. Itong illustration natin, galing siya sa galing siya sa lupa, pero hindi. Basahin natin Revelation 18, 1-5. Ito yung 18:1-5. This is this is future pa mga kapatid. So, sabi po dito, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. So, mula sa langit, bumaba itong anghel na nagliwanag, The earth was lightened with His glory. May power siya, may great power siyang daladala. Hindi pataas, pababa yung anghel. Pero yung picture yan. Yan lang naman yung presentation para great glory. Darating kasi yung panahon mga kapatid na pupunuin ng Panginoon kagaya ng pagtakip ng dagat sa earth. Ganyan magiging widespread talaga yung salita ng Panginoon. At sabi pa po dito, at siya'y sumigaw ng malakas sa tinig na nagkasabi, naguho ang dakilang Babylonia, at naging tahanan ng mga demonyo, at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal, at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam na ibon, sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay naguho ang lahat ng mga bansa, at ang mga hari at ang lupa nakikiapid sa kanya, at ang mga ngalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At sabi pa po sa verse 4, and I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye may not be partakers of her sin, that ye may not receive her plagues, for her sins have reached unto heaven, and God had remembered her iniquities. So, ang ganda po mga kapatid, di ba? This is Revelation 18:1-5. There will be a time na yung boses natin na three angels message, there will be a loud cry. Yung ating three angels message, magkakaroon ng loud cry. Maipapahayag siya sa buong lupa at magliliwanag ang buong mundo. At ito ay magaganap lamang kung tayo ay merong huling ulan. So, yun po mga kapatid, kaya nga po yung sinabing, come out of her, my people, sa verse 4, that ye be not partakers of her sin. Excuse me po. Ibig sabihin po mga kapatid, meron pa tayong mga kapatiran sa labas na hindi na sa loob ng iglesia, ng Seventh-day Adventist, marami pa mga kapatid, na nasa labas ng ibang denominations, even the Catholic. Sister White
binanggit niya na maraming mako-convert sa mga Catholic papasok during the loud cry because of this latter rain. Because of the may loud cry kasi merong pinapabalitaan na huwag sambahin yung image of the beast. The image of the beast is yung salamin ng nakaraan. Yung kung paano pinatay ng mga religious leaders ang mga faithful sa Panginoon during the dark ages. Mauulit po yun mga kapatid. Ngunit merong grupo itong magla-loud cry, magla-lateran. They will preach na this is not the true Sabbath. Kaya nga po, tayo ba ay makakatayo dito sa katotohanan na Ten Commandments, na ito ay nagpapahayag na tayo ay gino-glorify natin ang ating Panginoon na siya ang ating mandalalang at siya ang nagtubos sa atin. Through the Sabbath po mga kapatid, dyan po natin nag-glorify ang Panginoon. So, this is the time na tayo po ay sisigaw, lalabas sa ating mga comfort zone, na tayo ay makikidigma, talagang aanuhin talaga natin ito mga kapatid. Hindi tayo mananahimik sa time na ito sapagkat tayo ay naliwanagan na. Kagaya ng tapang na meron ang mga apostles during the time na sila po ay nabuhusan na ng unang ulan. At sabi, more glorious pa yung kanilang, mas maluwalhati pa ito sapagkat ito yung magtatapos ng gawain. Kaya po sa mga, huwag natin babasa-basahin yung mga tao sa paligid natin na maaaring ibang religion sila, pero time will come that they will embrace the truth na sila po ay magiging tagatupad na rin ng salita ng Panginoon. Sapagkat ito yung pinakakinakagalitan ng kaaway, di ba? Revelation 12:17. Na nagalit ang dragon doon sa mga nalabi. At yung mga nalabi na yon ay tumutupad ng mga utos ng Panginoon. Revelation 12:17. At may patotoo ni Jesus, which is meron silang spirit of prophecy. Kaya without reading the spirit of prophecy, naalala ko tuloy yung tanong doon sa fellowship. Meron pa bang magiging bloody pa ba yung mauulit ba yung yes, kung mauulit po mga kapatid. Kung hindi natin binabasa yung spirit of prophecy, we cannot discern. We cannot understand what will happen. Kung hindi tayo nag-aaral ng lesson po natin, hindi natin mauunawaan na there will be persecution. There will be persecution yet. Sabi nga po ni kay Sister White na marami siyang sa Jacob's time of trouble. Itong Jacob's time of trouble talaga. Ito talaga yung hindi pa kailanman nangyari. Daniel 12:1 na time of trouble basahin natin. Yan, time of trouble na hindi kailanman nangyari simula na magkaroon ng mga nasyon. At nakita sa Jeremiah 30 na paano tong mga mukha nakita ni Jeremiah? Lahat ay namumutla, parang yung mga lalaki namumutla, parang nagle-labor na parang manganganak. Ito pala yung Jacob's time of trouble sa Revelation ay sa ating Jeremiah 30. Pero sa pangako po ng Panginoon na sa pamamagitan ng trouble na yon ay ililigtas tayo ng Panginoon. Sabi dito sa Daniel 12, ito. There shall be a time of trouble such as never since there was a nation. So magkakaroon ng kabagabagan na kailanman ay hindi nangyari at ito ay inilarawan ni Sister White na kagaya ng Jacob's time of trouble. Sabi sa Jeremiah 30. Tingnan niyo mga kapatid Sabi po dito, alas, Tagalog na lang. Tagalog. Kayo'y magtanong ngayon at inyong tingnan kung ang lalaki ay nagdaramdam ng panganganak. Bakit akin nakita? Kayo'y magtanong ngayon at inyong tingnan kung ang lalaki ay nagdaramdam ng panganganak. Bakit aking nakita ang lahat ng lalaki na ang mga kamay ay nanga sa kanyang mga balakang na parang babae sa pagdaramdam
at ang lahat ng mukha ay naging maputla. Nakita natin mga kapatid kung anong illustration. Lahat ng lalaki, nakita ni Jeremiah na nakahawak sa kanilang balakang na parang nagli-labor na babae. Anong mukha natin pag nagli-labor? Kung ano yung mukha natin pag nagli-labor tayo mga kapatid, di ba hindi maipinta? Ganun yung darating na kabagabagan mga kapatid. Jacob's time of troubles. Na kung saan sila ay namumutla, sabi po dito, at ang lahat ng mga mukha ay naging maputla. Jeremiah 30 verse 6. Sabi po dito sa verse 7, at sapagkat ang araw na iyon ay dakila na anupat walang gaya niyaon. Siya ang panahon ng kabagabagan. Siya ang kabagabagan ng Jacob. Ngunit siya ay maliligtas doon. Through the Jacob's time of trouble, doon po marireveal kung sino ang sa Panginoon. Sa pamamagitan ng Jacob's time of trouble, na hindi pa nangyari kailanman, ay talagang doon marireveal. Doon tayo maililigtas. The greater the faith we have, the greater the chance na masasama tayo doon sa mga merong nag-aral talaga ng husto sa salita ng Panginoon. Kung paano tayo makakatayo doon sa trouble, time of trouble such as never was since there was a nation. So, sabi pa po dito mga kapatid, ito na lang, sa 11th hour, thousands in the 11th hour will see and acknowledge the truth. There will be thousands converted to the truth, and a day at the 11th hour, see and acknowledge the truth and the movements of the Spirit of God. The time is coming when there will be as many converted in a day as there were on the day of Pentecost, after the disciples had received the Holy Spirit. So nakita po natin mga kapatid, thousands ang mako-convert during this time, the 11th hour, the loud cry. Ito na yung huling sigaw na hindi tayo sasamba doon, na hindi sila sasamba doon sa hayop. Kaya nga po sa Revelation 18:1-5, come out of her my people. Yung Babylon na tinutukoy doon mga kapatid ay hindi yung SDA Church. No. Ang tinutukoy po doon ay yung mga Babylon. Kailanman yung Israelites hindi sila naging Babylon. Though sa history, they are backsliding, lagit nagbabackslide yung mga Israelites, pero hindi tinuring ng Panginoon na sila ay Babylon. Laging nire-redeem ng Panginoon ang kanyang bayan. Kaya nga po, yung kanyang bayan, SDA Church, ito talaga yung bayan niya. Ito yung kanyang true church, which is the militant church na magiging triumphant church. At yung kukunin mula sa labas, sila po yung mako-convert. Sila po yung makikinig para hindi sila mabigyan ng hindi sila makaka-receive ng 7 last plagues. So, ito po. Last na to. Yan, last na to mga kapatid. Miracles will be wrought, the sick will be healed, and the signs of wonders will follow. And signs and wonders will follow the believers. So, merong magpapagaling, may mga himala, may magagaling yung mga sakit sa pamamagitan ng loud cry, ng latter rain. Counterfeit nito mga kapatid, meron din si Satan. Actually, napag-aralan na natin nakaraan po yun. Mabuhay siya ng patay, anuhin niya yung sabat na hindi totoo, mag-testify yung mga namatay. Pero in other counterfeit po yun mga kapatid. Pero meron din yung ating Panginoon na magpapagaling ng mga sakit, gagawa ng mga himala, at maraming maniniwala po. Maraming mag-embrace sa katotohanan dahil sila po ay minove ng Holy Spirit. Ito ang tanong po mga kapatid. What is holding back the mighty power outpouring of the Holy Spirit? Isa lang naman po yan mga kapatid eh. Ito po. The light which will lighten the earth with its glory will be called a false light by those who refuse to walk in its advancing glory. Kung hindi tayo nag-a-advance sa ating mga pagre-reforma sa ating mga sarili, sa mga katotohanang ating na-receive sa Panginoon. Itong latter, yung
yun, latter rain message. Yung maglalighten ng buong mundo sa Revelation 18:1-5. Yung bumaba mula sa langit na anghel. Ay hindi po tayo, hindi natin madidiscern. At sasabihin natin false light itong latter rain, po mga kapatid. Only those who are living up to the light will receive the greater light. So, sila lamang po nakaka-appreciate ng former rain, nag-aaral ng husto sa salita ng Panginoon, sila lamang po makaka-appreciate sa latter rain. At last, ito na pala ang pinaka-last, naka-isang oras ako. Yan, further thoughts, on Friday na tayo mga kapatid. From 1851, alam na ng ating mga Adventist pioneer, ang ating mga nangunguna sa ating mga sa ating denomination, that United States of America is the second beast, the lamb-like beast. Dati hindi pa siya masyadong powerful, pero ngayon powerful na siya. Time will come that he will be powerful. Magpapatupad siya ng National Sunday Law. Ngunit hindi po nagtatapos doon mga kapatid. Meron pa siya ring nakikita po natin sa Revelation 17 onwards na hindi lang po yung United States. Meron pa po siyang katunggali. Okay? So yun po mga kapatid. Ito po, itong last na quotation from Sister White, last din na quotation po sa atin na dito sa ating Friday. As the storm approaches, a large class who have professed the faith in the third angel's message. Yan. Habang parating na po yung malaking bagyo, nag-approach na yung bagyo, a large class who have professed the faith in the third angel's message. Silang mga nagpro-profess, malaking part, hindi small. A large class who have professed the faith in the third angel's message, but have not been sanctified through the obedience to the truth. So marami pala sa atin na hindi masasanctified kasi hindi sumunod sa katotohanan. Abandon their position and join the ranks of the opposition. By uniting with the world and partaking of its spirit, they have come to view matters in nearly the same light. And when the test is brought, they are prepared to choose the easy and popular side. So yun po mga kapatid, ito yung masakit. They become the most bitter enemies of their former brethren. Kung sino pa po mga kapatid, yung mga hindi na sanctified by the truth, they will be the bitter enemies of their former brethren. So, at sabi rin po ni Sister White, hindi lang to small. This is a large class who have professed the faith in third angel's message. Tanging SDA lang po, Seventh Adventist lang po ang may third angel's message. Kaya po, sa Earth's closing history po natin mga kapatid, expect na natin na talagang may ganito po mga kapatid. Ang atin na lang pong gagawin ay kinakailangan na tayo ay lubos pang mag-aral ng salita ng Panginoon. Magkaroon ng selyo na ito ng nasa baba po mga kapatid. They follow the Lamb which wait lang. Revelation 14. Sila ay sumusunod sa Lamb kahit saan man ito pumunta. They follow, wait. These are they which follow the Lamb, whithersoever he goeth. So, yun po mga kapatid. Sila yung mga masunurin sa Panginoon. At tanging selyo lamang ng Panginoon. Actually, dalawa yan po mga kapatid. The Sabbath seal, hindi lahat po, meron din nakasulat kay Sister White, hindi lahat ay masiselyuhan. Hindi lahat ng Sabbath keeper. Because there is another sealed na sa 144,000 Revelation 7 na kinakailangan nating pag-aralang maigi upang tayo po ay makabilang doon. At hindi lamang po yun sila ang maliligtas, ngunit kumbaga mga kapatid, sila talaga yung magpo-front
they follow the lamb whithersoever he goeth. Kung saan man pumunta yung lamb, they are very obedient po mga kapatid. At naway ang bawat isa sa atin ay mag-stand sa ating katotohanan na na-receive upang ang bawat isa sa atin po mga kapatid ay magsama-sama na makatayo doon po sa araw ng kabagabagan na prior to the second coming of Christ. Lahat po ito ay pinakita sa atin upang tayo po ay maging handa, upang tayo po ay alam natin we are very blessed because we have this knowledge na na alam natin kung ano yung liwanag na mangyayari sa hinaharap. Kaya po, I hope this is not the last time na mag-share po ako sa ating lesson review. And may every one of us will receive the seal of the living God, seal of approval, seal of protection na ibibigay po sa bawat isa sa atin. Those who walk in advance, nag-walk sa light, they are sanctified by the truth. And may all God bless us. And yun lamang po. At pagpalain po ang bawat isa sa atin. Thank you so much.